Kita sa kuha ng CCTV ang malakas na pagyanig kanina umaga ng magnitude 5.3 na aftershock sa Barangay Fatima, General Santos City. Ang panibagong pagyanig at ang detalye sa pag-angat ng lupa sa dagat kasunod ng lindol, aming iuulat maya-maya lang. Magandang hapon po. Huli na para mag-sorry. Ito pong reaksyon ng mga magulang ng nasawing Ateneo basketball players na sina Divine Adili sa paghingi ng tawad ni Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Umihingi sila ng paliwanag sa training na pinagdaanan ni Adili at kapwa Blue Eagle na si Rene Baterbonia. Nakatutok si Bea Pinlac. Exclusive. I will let him to know that I love him so much. And he will forever remain my memory. That I will still be proud of him. We are proud of him. He's ever in our mind. Ever in our mind. Tila gumuho ang mundo ng mga magulang ni Ateneo Blue Eagles basketball player Divine Adili nang malaman nilang nalunod ang kanilang anak sa team training sa Aurora noong Lunes. It was the worst moments of my life. I've never experienced what I experienced that day. They shattered the hope of my family. Binabagabag pa rin daw sila ng mga tanong tungkol sa tunay na nangyari kay Divine. The justice that I want there is the truth. Explanation on how everything happened. No clarity at all. For now, no clarity. Para sa kanila, may kapabayaan sa trahedyang sinapit ng anak. He doesn't know how to swim. And I think what they would have done is, first of all, they would have asked them, did you know how to swim? They did not provide anything for them for safety, for their safety. They just carry them down to the big ocean like that. There's supposed to be life jacket. There's supposed to be divers. Well, that's what I mean by carelessness. Hindi pa rin daw nila nakakausap si Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Sa social media post kagabi, humingi na ng paumanhin si Baldwin sa mga naulila ni Adili at nang nalunod ding Blue Eagle rookie na si Rene Baterbonia 4 na araw matapos ang trahedya. No matter the magnitude of our grief, there were two families that experienced a loss that was so much greater than ours. As a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. No amount of words. Sorry. What is sorry? Sorry is not enough because no amount of word that will make Divine to come back to this world again. No amount of apology. What has happened has happened. The damage has been done, and it has thrown my family into a very big problem. Do you accept this apology? No. There's nothing I can do. Ngayong araw, may candlelight service para kay Divine sa Immaculate Conception Chapel sa Ateneo. Hanggang alas 10 ng gabi bukas sa Ateneo Community, ang viewing sa mga labi ng kinilalang big man ng Ateneo Blue Eagles. Nakadisplay ang jersey, mga litrato, at iba pang mga memorabilia niya. Hinihintay pa ng mga magulang ni Divine ang resulta ng autopsy bago iproseso ang pag-uwi sa kanya sa Nigeria. Let his body come first in a good condition. Let the body come first. That is our main priority, the body, and in a good state. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Trahedyang sinapit ng dalawang magkaibigan nang sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa concrete barrier sa Pasig. Nasawi ang rider na ayon sa mga rumisponde ay nakainom. Nakatutok si Gabriel Gonzalez, exclusive. Kalunos-lunos ang sinapit ng rider na yan matapos sumalpok sa mga concrete barrier sa kanto ng Ortigas at Meralco Avenue, Pasig City bandang alas 3 ng madaling araw kanina. Ganyan na po, yung nakahiga yung driver dyan, tapos nandito yung angkas niya. Nagkabitak-bitak ang dalawang concrete barrier na nasalpok. Sinubukang i-revive ng mga responder ang rider, pero dahil unresponsive na ang lalaki, isinugod na siya sa ospital. Namatay rin ang rider. Ayon sa mga rescuer, lasing ang dalawa nang mangyari ang insidente. Medyo mabilis na po sila swerving. Then from here po, tumama na po sila sa barrier.
Di po nila nakita kasi medyo madilim din po talaga. Nakaligtas ang kanyang angkas na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Ayon sa kaibigang angkas ng rider, galing sila sa isang get-together sa Antipolo. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nakuhanan ng isang netizen ang pagbunot sa mga puno sa Rojas Boulevard sa Maynila. Nag-iginit niyang hindi totoong earthballing at ginawa sa 10 oras ng gabi. Nag-iimbestiga na rito ang DNR at nakatutok si Von Aquino. We're expecting that these trees will be earthballed. It's not earthballing. Mabubuhay pa ba yan, ma'am? Ma'am, mabubuhay pa ba yan? Yung isa doon nakahiga. It's not earthballing. It's questionable that we're doing this at night. Kinumpronta ng concerned citizen na si Tay Mesario ang navideohan niyang pagbunot sa mga puno sa Rojas Boulevard, Maynila. Tinanong niya kung taga saan ang mga nasa site pero wala raw sumagot. Well, una sir, it's questionable. Bakit gabi tayo nagpuputol ng ano? Hindi na to earthballing, oh. That's not earthballing. Ma'am, taga saan po tayo, ma'am? Bakit tayo nagpe-face mask bigla? Taga saan po tayo, ma'am? Taga DNR tayo? Ay, taga DNR kayo. Napansin din daw niyang may nakatumba ng puno at kaunti na lang ang natitirang ugat at sanga nito. Dito sa Service Road sa Rojas Boulevard, nakunan yung viral video kung saan binubunot yung mga puno. Dito yung isa at dito naman ho yung isa. Kung mapapansin ho natin, medyo fresh pa yung pinagbunutan ng puno dahil medyo mamoist pa yung lupa. At kapansin-pansin ho na may naiwang pang mga malalaking ugat ng puno. Binatikos ng grupong Kalikasan People's Network for the Environment ang nangyari. Parang magnanakaw kung kumilos. When you look at the video, makikita mo talaga na tinapyas na yung bahagi ng ugat ng puno. And when you do earthballing, the process is you carefully transfer. It means including the roots and some soil. Sa earthballing, ayon sa DNR, nilalagyan ang bubunuting puno ng hormone para mapangalagaan ang mga ugat nito bago hukayin kasama ang mga ugat at ilang lupa. Meron ding earthballing equipment na ginagamit para ligtas na mabunot at malipat ang puno. Gaya nitong ginamit sa isang park sa Puerto Princesa, Palawan. Iniimbestigahan na ng DENR ang navideohang earthballing sa Rojas Boulevard. Hindi binanggit kung para saan ito at sino ang kontraktor. May mga tauhan daw silang ipinadala para mag-inspeksyon. At kung mapatunayan nilang mali at walang pahintulot ang ginawang earthballing, gagawa raw ang DENR ng mga nararapat na hakbang. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang misa at pagsalubong sa pagdating ng imahe ng Our Lady of Guadalupe sa bansa. Ngayong araw dumating sa Manila Cathedral ang imahen at mananatili roon hanggang June 18. Pagkatapos dadalhin ang imahen sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Makati para sa pilgrimage ngayong taon. Iikot ang imahen sa buong bansa hanggang Disyembre.